walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. So nakapaghapunan na ba kayo? Ako hindi pa. So hindi ko kasi alam kung anong ulam namin. Wala akong nakikitang ulam. So yon, so kagabi naganap na nga ang preliminary competition dito sa Miss Grand International na talaga naman lahat tayo ay namangha sa mga eksena ng mga kandidata. So, syempre, isa dyan sa mga inabangan natin ang ating pambato na si Nikki De Mora. Yung iba, hindi nila nagustuhan yung performance. Yung iba naman ay talaga naman okay lang sa kanila. So, syempre, kung ako naman yung tatanungin ninyo, nasabi ko na kung ano yung ayoko at kung ano yung gusto ko, hindi ko nasasabihin. Charot. So, yun. So, ako para sa akin, okay yung performance. Kaya lang, ayun lang, yung color lang ng gown talaga, doon talaga nagre-react ako. Parang, hindi siya ugma doon sa iniisip ko. By the way, ang sabi naman sa akin ay magpapalit daw ng gown. I think color green ang gagamitin. So, hintayin natin sa coronation night kasi nga, meron silang reserve na gown para sa coronation night. So, malay naman natin, mas bongga yon, mas panalo yon. So, kasi yun yung iniisip kong gown, yung color green. Kasi yun yung nakita ko. So, ina-expect ko yun kahapon na lumabas. Kaya lang, syempre, hindi nga lumabas kasi iba yung nakita ko. Kaya ganun yung reaction ko. Hope you understand, guys. Kasi meron kasi akong tumatakbo sa utak ko na alam ko na gown niya at alam ko kung ano yung kulay. Nasopresa lang ako doon sa nakita ko yesterday. Kaya sabi ko, ha? Talagang ganitong kulay, color pink. By the way, maganda naman yung details ng gown na ginamit niya yesterday. Very elegant. And then, ayun, na lakad naman niya yun ng bonggang-bongga sa awa ng Diyos at nakita naman natin yung performance niya doon. Yung iba nagko-complain sa performance niya kasi sabing ganun, kulang pa rin daw siya sa Ovaltine. So kung ako naman, sinabi ko nga na kailangan i-embrace natin ang isang Nikki De Mora kasi hindi nga natin alam kung ang kanyang performance ba ay pasok sa banga. So walang nakakaalam kasi syempre nasanay tayo kapag Miss Grand Philippines, alam natin na kaya nito makipagpukpukan, makipagbakbakan sa mga kandidata na lumalaban dito. Pero hindi naman lahat ng kandidata natin na caliber ay pumapasok sa semifinals. Meron tayong dalawang kandidata na hindi nakalusot sa semifinals, tatlo pa nga, di ba? So, yon. So, ako, syempre, nandoon ako sa part na nanghihinayang ako dahil baka mamaya masayang, kumbaga, kung sakasakaling hindi gusto yung performance na ipinapakita ni Nikki. Kung kaya naman bang i-level up, edi i-level up na lang. Yun lang yung akin. Pero kung hindi naman talaga nila plano i-level up yung performance nila at gusto nila ganyang galawan lang, wala tayong magagawa doon. Kahit mag-comment tayo na mag-comment, hindi natin hawak yon. Ako tatanungin ninyo ha. Siyempre mas gusto ko caliber siya. Kasi ayun na lang talaga yung kulang sa kanya, yung energy na tinatawag na i-level up lang konti. Kasi kung lahat naman ng aspeto, kung titingnan mo yung beauty niya, ay talaga namang beautiful. Wala tayong doon problema. Kumbaga, lalaban talaga yung ganda na meron itong si Nikki. Pero doon sa part na siguro doon lang ako medyo nang hihinayang na baka naman pwede kasi i-level up. Baka kasi pagdating sa finals, hindi pala siya gusto dahil sa performance na ipinakita niya. Sayang ang Nikki De Mora natin, di ba? Kaya, tumahanas tayo ng ganon. So, sana naiintindihan niyo yon. So, eto nga, marami din nagtatanong sa akin, ano ba ang masasabi ko? Kasi etong si Nikki De Mora, habang naglalakad siya ng evening gown, pagka-exit nila, ay nalaglag siya doon sa harapan ni Mr. Nawat. Ito ay kuha by tawag dito, Crown Sister. 'Di ba yung video? So, ang nag-post niyan ay si Crown Sister na nagkaroon nga ng insidente na nalaglag ang Nikki De Mora sa entablado ng Miss Grand International kung saan pa-exit na sila doon sa sa harapan ng judges. Ito yung pupunta sila doon sa mga judges para makita sila ng closer.
So, syempre naloka tayo. Yung iba, ang sinasabi nila, makakaapekto ba to, Mama Sam, doon sa performance na ipinapakita ngayon ni Nikki. So, baka daw kasi makaapekto. Yung iba naman, ang sinasabi, mukhang hindi naman kasi wala namang bearing yon. Kasi tapos na daw yung ano niya, presentation niya in front, on stage. So, ako, para sa akin, sa totoo lang, medyo naalarma din ako kasi syempre, kawawa naman si Nikki, baka kung napaano. Ayun yung concern ko. Hindi ko concern dyan kung ano ba, makaka-apekto ba to dun sa performance niya. Buti, yung pagkakalaglag niya ay naagapan niya yung sarili niya more than doon sa talagang, alam mo yon na lagay siya sa alanganin. So, nagpapasalamat ako dahil wala naman palang galos or kung ano man etong si Nikki. So, thanks God. Pero, syempre, nandoon tayo sa ano ba, magkakaroon ba to ng bearing sa kanya? Magkakaroon ba to ng demerit ba doon sa performance niya? To be honest, ako, hindi ko iniisip. Hindi ko iniisip na, naku, baka mawala siya sa semifinals. Kasi syempre, ang pagbabasihan natin dyan, yung performance niya talaga on stage. Pero syempre, nandoon na, oh my God, nalaglag siya. So, dapat hindi. Pero wala tayong magagawa. Sabi ko nga sa inyo, ang disgrasya ay hindi mo naman yan makokontrol. Anywhere pwede talagang madisgrasya ang kandidata. In front, outdoor, indoor, so kung saan man yan, di ba? So, nandoon lang tayo na syempre, yung safety ng kandidata natin, yung importante, eh, okay naman siya for now. So, ayun. Kung makakaapekto, hindi ko alam. Kasi, ang alam ko, wala na siya doon sa performance talaga on stage. Pero, sabi ko nga, hindi kasi yun ang basihan ko kung siya ba ay hindi makakasama sa semifinals dahil nalaglag siya dito sa stage. So, disgrasya yun eh. Pero kasi yung performance niya, ayun yung bibigyan ng score ni Mr. Nawat kung natutuwa ba. By the way, pinalakpakan naman siya ng mga tao doon, ng mga judges. So, it's okay para sa akin na siguro hindi naman to demerit para kay Nikki, di ba? So, wag nating isipin. Ang ipanalangin natin na sana she's one of the top 20. Kasi yun lang ang importante sa akin. Na pumasok talaga siya sa semifinals. Kasi pag pumasok siya sa semifinals, meaning lahat ng galawan niya dito ay gusto. Ako naman kasi ang iniisip ko, it doesn't matter naman kung ano ang suot niya eh. Kasi ang importante ay yung ganda na meron siya. Ayun na yung pinangahawakan ko. At kung yung ganda ang pag-uusapan, si Miss Philippines ang isa sa mga magaganda. So ngayon, yung performance niya na sinasabi natin na hindi performance level na knowing ang Miss Grand gusto nila, talagang hataw na hataw yung girls, eh, wala tayong magagawa doon. Doon naman siya nagsasabi, eh kasi si Mama Sam ang gusto niya yata tumambling. No, ang gusto ko ay dagdagan niya yung level ng kanyang performance, yung energy ba na tinatawag. Kasi at the end of the story, syempre, ayokong masayang ang Nikki Demora. Gusto ko makapasok siya sa semifinals. And then, ayun, sana makarating ng top 10. So, aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Kung ito ba ang ating Nikki, ang ating baby, ay makakarating ba hanggang sa dulo ng competition. So, doon naman sa pagkakadulas niya, huwag na natin isipin yon. Ang importante ay safe siya and then tingnan natin kung ano ang next round na mangyayari dito sa Miss Grand International. Medyo nakakakaba kung iisipin mo. Pero you have to trust to your candidate. So, magkakaalaman yan sa finalist talaga. So, doon lang tayo sa tiwala tayo kay Nikki kung ano yung pinapakita niya dito at kung ano yung kanyang laban na ginagawa. So, for sure naman, ginawa naman niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya. And then, hanggang doon lang talaga yung kakayahan ng kanyang energy pagdating kung paano sa makikipagbakbakan sa competition. And I'm happy naman kasi at least papunta na tayo doon sa finale ng Miss Grand International. So, nakakatuwa kasi syempre sa dami ba naman ng eksena. So, kung ano man yung maging resulta dito, guys, be happy para kay Nikki kasi alam naman natin na ginawa din naman ni Nikki talaga yung kanyang makakaya na maipresent ang ating bansa. And then, nakita ko naman sa kanya, she's calm, di ba? Kalmado lang siya sa buong entire ng kanyang competition dito sa Miss Grand International. And then, tingin ninyo guys, kayo na ang tatanungin ko dyan. Tingin ninyo, si Nikki ba ay
makakapasok sa top 20 sa ipinakita niyang whole performance niya doon sa Miss Grand International. And then, tingin ninyo, kaya bang umabot ni Nikki sa top 10? And then, tingin nyo, kaya niya kayang makatungtong ng top 5? At nakikita nyo ba na si Nikki ang possible na pwedeng koronahan ng Miss Grand International ngayong taon na to? So, please comment below. Gusto ko naman malaman kung ano naman ang thought ninyo. Ako kasi para sa akin, sa ngayon, makarating lang siya ng top 10, happy na ako. Pero kung makakatungtong siya ng top 5, syempre, panalo na yon. Kung mananalo tayo, bonus na sa akin yon. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang expectation ninyo sa mangyayari sa finals ng Miss Grand International para sa laban ng ating bansa? And then, tingin ninyo, saan nga ba abot ang laban ni Nikki Di Mora? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Manalig lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you again next time. See you tomorrow.